Ng Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa sa muling pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos para tayo ay makapagsama-sama at mag-aral ng kanyang mga salita. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sa ating panimula, tayo po ay umawit ng isang awitin sa Panginoon. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Isa. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Sing praise the Lord. Sing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord.
Diyos. Nawa sa aming buhay, sa bawat unang sasambitin namin, Panginoon, salita, unang isipin namin, O Panginoon, ay papuri, palugod-lugod sa inyo, O Diyos. Let the words of my mouth, the meditation of my heart, be pleasing to you, O God. At nawa, Panginoon, ang aming iniisip, mga sinasabi, at ang laman ng aming puso ay maging kalugod-lugod nawa at maging papuri, O Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami makagsama-sama muli. Samahan niyo po kami sa tulong ng Banal na Espiritu na kami makapag-aral sa gabay, Panginoon, ng Santong Espiritu, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo. Nakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo ay makapagsama-sama sa pag-aaral ng ating Panginoon. Mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po tayo magpasimula, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa bawat isa na nakaisa sa panalangin. Itong nagdaang Holy Week, tayo ay ginamit ng Panginoon sa Alfonso, Cavite, 2 gabi ng revival, at sa Las Piñas, DFC Las Piñas, at napakaganda ng mga ginawa ng Panginoon, mga totoo, mga deliverance, papagaling, mga buhay na itinalaga para sa Panginoon, para sa paglilingkod sa Kanya, at empowerment ng Panginoon para sa lahat ng mga mananampalataya. Salamat sa Diyos. Kaya gusto ko sana mag-share ng mga totoo, pero baka maubusan tayo ng oras sa ating pag-aaralan. Kaya sa ibang pagkakataon na lang po siguro. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Sa Biblia o sa Book of Proverbs, merong mga sinasabi doon patungkol sa kung sino yung tunay na kaibigan. Kaya kung sino yung tinatawag nating friend. Pagpasensyaan niyo na po yung aking boses ay medyo hindi pa maganda. So, sa Proverbs chapter 18 verse 1, may mga tao na hindi talaga pala kaibigan. Meron tayong tawag na introvert, or mga tao na mas gustong mapag-isa. They can socialize, pero there is a limit. At dahil sa pagiging introvert, it tends people to have few friends or lack friends. So Proverbs chapter 18 verse 1, sinasabi dito, whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. Yung lahat lang daw na gustong mapag-isa, whoever isolates himself, yun ay naghahanap lang ng kanyang sariling kagustuhan. Pero nakawala siya, wala siya doon sa he breaks out against all sound judgment. Pag ikaw ay mag-isa lamang na kumikilos, if you are alone when doing a task, wala kang good counsel, walang nagpapayo sa iyo ng maayos. It breaks all sound judgment. Hindi nagkakaroon ng mabuting hatol yung iyong pagdesisyon. Yung iyong pag-iisip ay hindi nagiging maayos dahil you are run by, pinapatakbo ka ng iyong sariling kaisipan, ng iyong sariling desire. Ang masaklap niyan, our own desire, our own minds, yung sariling kaisipan ay hindi palaging tama, hindi palaging maayos. Kaya sabi din sa Book of Proverbs chapter 18 verse 1, whoever isolates himself seeks his own desire, he breaks out against all sound judgment. Imagine this kind of person. Isipin natin kung anong klaseng tao ito. Ano kaya ang direksyon ng buhay nitong taong ito kung siya ay
ina-isolate niya yung sarili niya sa mga tao at siya lang yung decision sa kanyang sarili. Walang nagpapayo sa kanya, walang lumalapit sa kanya, wala siyang nilalapitan. Only him or her. Kaya nga sa Book of Proverbs, pinapakita dito yung kahalagahan ng pagkakaroon ng wisdom and instruction to understand words of insight. Ngayon, as a book on wise living, bilang isang kusensya niyo na po yung mga ingay sa kapaligiran. Bilang isang libro na nagpapakita ng mga wisdom on how to live wise, tinuturo din ng aklat ng Proverbs na merong isang mabuting bagay yung magkaroon ng kaibigan. It is a wise thing to have a friend. And it is a foolish thing to try to live this life alone. Ulitin ko po, ang aklat ng kawikaan ay nagpapakita na isang mabuting bagay, it is a wise thing to have a friend, at isang kamangmangan o foolish thing to try to live alone. Ngayon, a friend is different from an acquaintance. Ang isang kaibigan ay iba sa isang acquaintance. Yung tawag ng acquaintance. An acquaintance is something that you know slightly, pero hindi naman siya close friend. Meron tayong mga kakilala na alam mo sila sa pangalan, alam mo na ganito sila, but a friend is different. Marami tayong ganyan, mga kakilala natin. We meet them from day to day. Nakikita at nakikilala natin sila sa isang event, sa isang gathering. We get to know their names, pero hindi sila katulad ng isang kaibigan. Sa Facebook, marami tayong friends, pero hindi naman lahat ay friends. We may be Facebook friends, pero hindi naman talaga natin tunay na kaibigan. Buti na lang, yung Facebook, kahit paano, in-encourage tayo na pag meron tayong naging kakilala, we call them as friends. Pero, a Facebook friend is not a real friend. Maybe, Hindi lahat dyan ay tunay nating kaibigan. May iba dyan ay kilala lang natin. Naging contact person lang natin. So, tingnan natin yung mga talata sa Biblia na nagpapakita kung ano ba talaga ang isang kaibigan. Specifically, kung tutok lang tayo sa Book of Proverbs. Ano yung sinasabi ng Proverbs? Ano yung description ng Proverbs sa isang tunay na kaibigan? Who is a true friend according to the Book of Proverbs? Number 1, sa Proverbs chapter 17, verse 17. Sabi dito, Proverbs 17:17, a friend loves at all times and a brother is born for adversity. Sabi yun, a friend loves at all times. Meron tayong tinatawag na fair weather friends. Alam ko, naturo ko na to dito nung matagal na panahon na. Fair weather friends, yun yung mga kaibigan na kapag nasa mabuting kalagayan ka, dun lang sila nag-a-appear. Dun lang sila nagpapakita. Dun sila malapit sa iyo. Para magbigay pa ng isang mas matinding ilustrasyon. Yung mga fair-weathered friends ay naroroon lang dun sa kanilang mga kaibigan na galante. Dun sa mga kaibigan nila na mayaman. Saka sila nagpapakita, nagpaparamdam kapag ikaw ay nasa isang mabuting kalagayan. Pero a true friend loves at all times. In the good times or in the bad times, ng iyong buhay, sa kalagitnaan ng problema, kalagitnaan ng di mabuting sitwasyon, kawalan ng pera, they are there and they love. Naroroon sila at umiibig sila sa iyo. And they show their love. They show their concern to you sa anumang mga kalagayan na mayroon ka. Hintayin po ba natin yan? So, we can see na dito sa Proverbs 17:17, ang tunay na kaibigan ay laging naririyan.
At di lang laging naririyan, laging nagmamahal sa iyo, nasa mabuting kalagayan ka man o wala. Amen po ba? So, number 1, a friend loves at all times. In good times and in bad, naririyan sila. Pangalawa, not all friends will last, and there is a friend who is closer than a brother. Sa Proverbs 18:24 sabi dito, a man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. Meron tayong mga kaibigan na hindi tumatagal ang pagkakaibigan natin. We have some friendships that never last. Pero meron naman tayong kaibigan na dumidikit natin at mas close pa nga natin kumpara sa ating kapatid. There is a friend who sticks closer than a brother. Di lahat ng ating mga kaibigan ngayon ay panghabang buhay nating kaibigan. If they are a fair weather friend, magbibilang ka lang ng ilang sitwasyon, mawawala na agad yan. Hindi na agad yan magpaparamdam. But there is a friend, a true friend sticks closer than a brother. Meron tayong kaibigan na naririyan palagi at minsan nga mas close pa kayo kumpara sa iyong kapatid. They are there. Nananatili sila. Tatanda kayo at magkakaibigan pa rin kayo. So, hindi lahat ng ating mga kaibigan sa pangapanahon ngayon, as time goes by, ay ating kaibigan pa din. Madalas nakita ko yung mga ganyan ay, mga ganyang klaseng kaibigan, sila yung magkakasama na, noon pa man, o bata pa man, o kaya kahit wala pa sila sa mga mabubuting kalagayan, magkaibigan na agad sila. And as time goes by, as they raise their situations up, habang tumataas ang estado ng buhay nila, nananatili silang parehas. Parehas silang naririyan pa din. Loyalty. So, not all friendships will last. Pero meron tayong mga kaibigan na mananatili natin kasama panghabang buhay. Sticks closer than a brother. Pangatlo, correction from a friend is much better. Ang pagtutuwid na nanggagaling sa kaibigan ay mabuti. Proverbs 27 verse 5 to 6. Proverbs 27 or Kawikaan 27 verse 5 to 6. Sabi dito, better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend. Profuse are the keys of an enemy. Faithful are the wounds of a friend. Open rebuke is better than secret love. Alam natin yan. Open rebuke is better than secret love. It takes huge understanding, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. It takes huge understanding para tanggapin mo yung isang correction na nanggagaling sa iyo tapos tinatawag mong kaibigan. It takes huge understanding para maunawaan ng isang tao, o ma-appreciate ng isang tao ang correction ng kanyang kaibigan patungo sa kanya. Hindi lahat ng tinatawag mong kaibigan na kapag kinorek ka ay tatanggapin ng correction. Tatanggapin mo yung correction mo yun. Hindi lahat ng kaibigan mo na kinokorek mo ay tatanggapin ang iyong correction. So, it takes huge understanding. Bakit ko nasabing it takes huge understanding? Ang mga bata, meron silang tinatawag na kaibigan. Pero kapag kinokorek sila ng kanilang batang kaibigan, nagkakatampuhan sila. Because, generally speaking, para sa mga batang, isang kaibigan ay isang tao na palaging uma-agree sa kanila. So, when the time comes na nakikita na yung indifferences, bigla silang nagkakalayo. Lalo naman ngayong matatanda na po tayo. To be able to understand na mabuti yung correction ng kaibigan mo sa iyo, that you need that.
It takes huge understanding na, ay, salamat naman sa kaibigan ko, talagang kinokorek ako. So, every true friend corrects their own friend. Nire-rebuke, tinuturuan, sinasaway. Faithful are the wounds of a friend. Mas mabuti pa, mas tapat pa yung mas maganda pa yung magkaroon ka ng sugat na nanggaling sa iyong kaibigan, kaysa naman yung halik mula sa iyong kaaway. Masugatan man yung iyong puso dahil sa correction ng kaibigan mo sa iyo, mas okay pa yun kaysa naman sa halik ni Satanas, sa halik ni Judas. Yan po ba? So, a correction from a friend is much better than the kiss of an enemy. Amen? Next. Sa Proverbs chapter 27 verse 9, sabi dito, ointment and perfume delight the heart, and the sweetness of man's friend gives delight by hearty counsel. Yung ointment and perfume delight the heart, and the sweetness of man's friend gives delight by hearty counsel. Para raw pabango yung counsel ng isang kaibigan. A hearty counsel that comes from a friend is like a perfume. Parang ointment pa nga yung tawag dito sa sa 27. Sa 27 verse 9. Pag tayo masakit ang ulo, ano yung unang pamahid na pinapahid natin? Meron gumagamit ng katingko pag masakit yung ulo. Kapag nahihilo, gumagamit ng white flower. And that ointment gives relief. Gives delight kasi nga gumagana yung pakiramdam mo. Even perfume, si mapabango ay nakapagpagaan ng ating senses. Bakit? Kasi pleasant yung amoy na iyon. Ganun din naman yung counseling ng isang kaibigan sa kanyang kaibigan. It gives delight. As an ointment and a perfume gives delight to the heart, ganun din naman yung counseling ng isang kaibigan. It also gives delight to the heart. Kapag ikaw ay dumadaan sa, ito symbolical lang, metaphorical. Kapag tayo dumadaan sa isang masakit na sitwasyon, nakasakit na ulo, nakasakit ng damdamin, we go to our friend who will listen to our situation and gives their counsel. At kapag binibigay na nila yung kanilang counseling sa atin, kapag nagkakaroon na ng counseling, nagkakaroon na ng gaan ng pakiramdam. Bihira tayong humanap ng counsel dun sa hindi natin kilala. We always seek counsel dun sa mga hindi nga nakakilala natin mga kaibigan natin. The one who knows and understand who we are. Yung sa mga nakakilala talaga sa atin. At nakiintindihan yung ating mga kilos. So, yung counseling round ng isang kaibigan ay parang delight sa ating puso. Parang ointment, parang katingko. Pag sumasakit na yung ulo mo, kailangan pahid muna. Pag parang bumabaho na yung paligiran, pabango muna. It gives delight to our heart. So, para siyang pag sa patalastas, perfume by friends counsel. Ganun. Proverbs 27, isa pa, Proverbs 27 verse 17. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. A sharpener sharpening a sharpener. Kung titingnan natin dito, iron sharpens an iron. Hasa ng hinahasa yung dalawang magkaibigan ay laging nagtutulungan, laging they do something to improve themselves. Parehas sila nag-i-improve, parehas nag-sharpen ng isa't isa. Imagine niyo lang yung dalawang panghasa ay nagkikis-kisan. Parang ganon. And so a man sharpens the countenance of his friend. Minsan merong mga payo ang kaibigan sa atin na parang bakal pero pinapatibay yung ating countenance. Yung sa Bible kasi pag sinabi natin countenance, parang yung itsura ng pagmumukha natin. Kung ikaw ay nalulungkot, you have a sad countenance. Kung ikaw ay
palangiti, you have a happy countenance. No? Yung ating mukha ay nagpapakita ng iba't ibang klaseng countenance sa iba't ibang klaseng sitwasyon. No? Ngayon, sabi dito, an iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friends. No? Merong mga salita na binibigay sa atin na matigas, no? Like an iron sharpens an iron, pero it sharpens our countenance. Nagiging pino, nagiging mas maayos yung ating countenance, yung ating itsura sa salita ng ating mga kaibigan, sa payo ng ating mga kaibigan, sa turo ng ating mga kaibigan. And it goes both ways. No? Hindi lang isa yung sharpener. Parehas ay sharpener. So kung isa ay dumating sa kalungkutan, when their countenance is failing, papasok yung siya as a friend, sharpener friend. At pag yung dati namang nag-sharpen ay bumabari naman yung countenance, papasok naman din yung isa, siya naman ang mag-sharpen ng kanyang countenance. No? Kaya nga, a sharpener, sharpening a sharpener. No? Parehas silang nagtutulungan, nagpapaganda ng countenance ng kanilang kaibigan. No? So when time comes that you are in sadness or in difficult situation, nakikita ng kaibigan mo na ikaw ay nalulungkot, no? Without even saying a word, they can see on your countenance na ikaw ay hindi na sa mabuting kalagayan. Bigla silang papasok and they will sharpen your countenance. Yun ang mga tunay na kaibigan. So mga kapatid, choose wisely. Sa Proverbs chapter 12 verse 26, at dito na po ako magtatapos. No? Proverbs 12 verse 26. The righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. Choose your friends wisely. Hindi lahat ng nag-o-offer ng sarili nila na kaibigan ay tunay na kaibigan. Because the way of the wicked leads them astray. Baka mamaya meron kang kaibiganin dyan na wicked, a wicked person, it will lead you to astray. It will lead you to destruction. It will lead you to getting lost. So we should choose wisely. Makita natin sa ilang mga talatang ito, marami pang talata sa Biblia, pero yung ilang mga talatang ito ay nagpapakita na kapag ikaw ay may kaibigan, kasama sila sa iyong paglakad. No? They're also there. No? Na kapag kailangan mo ng direction, God used them to also guide you. No? Pero kapag ikaw ay may kaibigan na hindi naman, sabihin na natin ganito, hindi naman anak ng Diyos, hindi naman Kristiyano, it will take you to different places. No? Ngayon, hindi ko sinasabi na tanggalin na natin ang pagkakaibigan natin doon sa mga hindi mananampalataya. No? It's good. Bakit? Tayo mga mananampalataya, tayo mga nakakaunawa, no? Tayo naman ang maggagahit sa kanila. We show them what a true friend is. At sila rin naman ay ma-develop, no? Sila ay maakay natin na patutungo sa Panginoon as true friends. Kaya isa pa nga, bago ko magtapos, no? If you are a true friend, as a Christian, kung meron kang kaibigan na hindi mananampalataya, you warn them about hell. You show them to Christ. Showing them Christ as a true friend shows true love. Yung mga kapatid, kung meron tayong mga kaibigan na hindi pa mga mananampalataya, show them Jesus. Bukod sa maayos na pakikitungo bilang mga tunay na kaibigan according to Proverbs, show them Jesus. Bakit? Sa John chapter 15 verse 13, sabi ko tapos na ako pero last na po ito. John 15 verse 13, sabi dito, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Jesus demonstrated sa krus ng Kalbaryo na siya ay ang ating greatest friend. Dakilang kaibigan. Our most faithful friend. Hindi lang siya yung kaibigan na nag-proclaim ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, kundi pinapakita niya yung kanyang pagiging tunay na kaibigan. Great friend, Jesus shows that He is a great friend
sa pamamagitan ng pag-alin ng kanyang buhay at pag-alin ng kanyang buhay para lang sa pagpapatawad ng ating mga pagkakasala. He died in our place. Imbes na tayo mamatay, siya ay namatay para sa atin. So, isa sa mga pattern na makikita natin sa Biblia ng pagiging isang tunay na kaibigan ng Panginoong Jesus. So, as a true friend, as a Proverbs friend, and a Christian friend, let us show Jesus to our friends. Okay? Salamat sa Panginoon. Ang ganyan na lamang po tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo at patuloy na kami ay nagagalak. O Panginoon, tulungan nyo kami na maging tunay na kaibigan. Hindi lang sa mga kapwa naming mananampalataya, kundi kahit sa mga kaibigan naming di mananampalataya. Give us the wisdom to be true friends. At para sa mga kaibigan namin hindi mananampalataya, O Diyos, bilang mga tunay na kaibigan, may we bring them to you, O God. May we bring them to Christ. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa simpleng pag-aaral na ito. Nawa ay mapamuhay namin ito, Panginoon. Simple na nga lang. Kaya nawa ay mapamuhay namin, O Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pinupuri namin kayo at sasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Sa bawat isa muli, maraming salamat po sa mga nanalangin para sa mga revival services na nagdaan. Talagang napakabuti ng Panginoon. May live naman yon yung mga mensahe ng Panginoon. Magandang mensahe ng Panginoon. Kahit ako na-revive Pero napuputol na lang dun sa mga altar call. Kaya hindi na namin po na ipapakita. Pero maganda ang mensahe ng Panginoon. Kahit ako na-revive ako. Kaya salamat muli sa Panginoon. To God be all the glory. God bless po sa bawat isa. Sa lahat ng nasa ibang bansa. Hanggang dito sa Pilipinas. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. God bless po.